Live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 Oras. Kasagsagan ng rush hour bago mag-long weekend, kaya unti-unti nang nagkakaroon ng pagsisikip sa ilang kalsada. Ang inyo pong nakikita ay live na kuha ng MMDA traffic camera kung saan mabagal na ang daloy ng mga sasakyan sa ilang bahagi ng EDSA. Ang iba pang update tungkol sa lagay ng trapiko ngayong Christmas rush at long weekend pa, abangan maya-maya lamang. Magandang gabi po Luzon, Visayas at Mindanao. Tila hit and run, pero sa dagat. Ganyan ang sinapit ng isang bangkang pangisda sa Occidental Mindoro na binangga ng isang Chinese vessel. Pinataob na nga, tinakbuhan pa ito ng barkong Chino na papuntang Indonesia. Umaapela ng tulong ang kababayan nating may-ari ng bangka na nawalan ng kabuhayan. At nakatutok si Chino Gaston. Nakataob na hinatak pabalik ng Sablayan Port ang fishing boat na FBCA Ruel J matapos mabangga ng MV Taihang 8, isang Chinese bulk carrier sa dagat ng Paluan, Occidental Mindoro nitong Martes. Sa lakas ng impact, nabali ang mga katig ng bangka pero hindi huminto ang Chinese vessel na namonitor pa ng Philippine Coast Guard na dumaraan sa Sibutu Strait sa Tawi-Tawi papuntang Indonesia. Ang may-ari ng bangkang si Jaziel, laking pasasalamat daw sa mga mangingisdang nakakita sa kanila, gayon din sa PCG Occidental Mindoro sa agaran nilang aksyon sa insidente. Hiling ko lang po sana na panagutan naman nila yung iniwan nilang ganyo sa amin. Kasi doon sa bangka na yun, marami pong pamilya na umaasa. Marami pong pamilya na nawala ng hanap buhay. Nananawagan ako sa barko na kung maaari, maging patas naman kayo, panagutan nyo naman yung nangyari sa amin at saka huwag nyo naman po kami basta-basta iiwan. Hinatiran din sila ng tulong ng Coast Guard at lokal na pamahalaan. Alinsunod sa protocol sa mga maritime incident gaya nito, kinontak ng Coast Guard ang dadaungan ng barko. Susulatan din ang flag state ng barko. The report says that the vessel is Chinese flag and we now are coordinating with the flag state. May existing protocol tayo to go after maritime offenders of that nature. Bagamat impractical ng pisikal na habulin ang nasabing barko, pangako ng Philippine Coast Guard. Any users of our seas, if they commit mistakes, they commit offense in our waters, we will go after them anywhere in the world through the existing protocols that we have with other Coast Guards. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 Oras. Ramdam na sa kalsada ang Christmas rush sa kabi-kabilang party na sasabayan pa ng long weekend holiday. Inaasahang lalala pa ang traffic sa pagdagsa ng mga mamimili sa mga mall at mga bibiyahe pa probinsya sa mga susunod na linggo. Ang latest sa lagay ng traffic, alamin sa live na pagtutok ni Joseph Moro. Joseph, gaano kalala ang traffic ngayong gabi? Nako, tiis-tiis at haba ng pasyensya. At ayon nga sa MMDA ay lalala pa yan. Kaya inaasahan na yung mga kaya naman na magplano na ng mga pagsashopping ng mas maaga ay gawin nyo na yan. Kasi mas lalala pa yung Christmas rush na pinaghahandaan nila sa mga susunod na linggo. Ramdam nyo na ba ang Christmas spirit? Christmas traffic. Habaan ng pasensya dahil ayon sa Metro Manila Development Authority o MMDA, simula na ng masakit sa ulong Christmas rush. Kung tutusin, sagad ng volume na lampas 400,000 na mga sasakyan sa EDSA kada araw. Pero bumagal pang lalo ang takbo sa EDSA dahil sa pagsisikip sa mga mall at sa mga bus terminal. Hindi naman daw nila mapagbawalan ng mga bus companies na gamitin ang kanilang mga terminal tulad noong pandemic dahil may TRO, ang Quezon City Court, sa utos nila dito. Pero mahigpit daw nilang pinababantayan ng mga paglabag ng mga bus company na i-report nila sa LTFRB. December na kaya simula na ng mga Christmas parties. Pero ang pinaghahandaan ng MMDA ay yung dalawang susunod na weekend kung saan inaasama magsasabay-sabay ang pagsashopping at mga pagdiriwang para sa Pasko. Yan ay sa December 15 at December 22. Magla-last minute shopping, mamimili ng pangregalo, panghanda. For sure dyan gagawin kasi may sweldo and mga bonuses by the time natanggap na nila ng mga ating mga kababayan. And then yung 22, dahil yun yung last working day
before Christmas. Diba? Kasi 22 is a Friday, uuwi ng probinsya. Ang ilang malls nag-adjust na ng kanilang schedule at late na magsasara. Ang iba bukas hanggang alas 12 ng hating gabi. Sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX, nasa average na 100,000 pa ang volume ng mga pasahero kada araw, pero papalo na daw yan simula December 15. We expect that to balloon to about 150 to 160 beginning December 15. Kasi yan yung Friday bago magsimula yung simbang gabi. Ganon din yung mga taga-probinsya, no, na umuwi naman dito sa Metro Manila para pamasyal, mamili, umangkat na mga pambenta. Magkakaroon daw ng mga special permits sakaling magkulang ang mga bus. Abiso ng PTEX, ngayon pa lamang asahan na raw ang pila dahil sa mas pinaigting na seguridad, lalo na kasunod ng pambobomba sa Marawi. Ivan, ang sitwasyon ngayon, nandito tayo ngayon sa bahagi ng EDSA sa Maynepa Q-Mart at eto, wala pang Biyernes, ganyan na ang dusa ng ating mga motorista. At yang ganyang sitwasyon ay lalala pa, kaya ang MMDA naman ay magpapakalat ng kanilang mga tauhan para masiguro na kahit mabagal ay tuloy-tuloy ang magiging daloy ng trapiko ngayong Disyembre at ngayong Kapaskuhan. Ivan? Maraming salamat, Joseph Moro. Pinaghahandaan na rin ang dagsa ng mga pasahero sa iba't ibang pantalan, paliparan at terminal ng bus. Bukod sa seguridad, pinapasinsin na rin ang kondisyon ng mga bus at driver para iwas aksidente. Nakatutok si Chino Gaston. Mula sa 120,000 na pasahero, inaasahang aabot sa mahigit 130,000 ang mga pasahero sa paliparan sa mga araw bago magpasko. Posibleng 10% naman ang madagdag sa mga pasahero pa probinsya kung isasama rin ang mga gagamit ng bus at mga barko. This year will be more travelers, no, considering that we have already recovered from the pandemic, no. So we may have more than the pre-pandemic levels, no. Yung mga 2019 figures natin, I think will be at least 5 to 10% higher. Pero may isa pang pinaghahandaan na binanggit ang Transportation Secretary nang mag-inspeksyon siya sa mga air at sea assets ng Philippine Coast Guard. Ang banta ng terorismo, lalo kasunod ng madugong pambobomba sa Mindanao State University na ikinasawi ng 4. It is always a concern, no? Kaya nga nagre-ready tayo for any eventuality, no? Nakita nyo naman yung mga facilities ng Coast Guard, yung ating mga personnel. Meron tayong mga bomb experts, no? Nakita nyo kanina, no? Even yung kanilang mga suot ay talaga namang specialized, no? To see to it that they are also protected. Kaya bukod sa mga bagong armas ng PCG, kinamusta rin ang kanilang bomb sniffing dogs. Coast Guard ang katuwang sa seguridad sa dagat at mga pantalan. Hamon din ang pagtiyak sa roadworthiness o magiging maayos na mga bus, lalo kasunod ng pagkahulog ng isa sa Antique na ikinasawi ng 18. Inatasan nito ang LTFRB na magkasa ng random inspection sa mga bus, pati na random drug testing sa mga driver. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Kasunod ng pagsabog sa Mindanao State University at ilang bomb threat, pinagpulungan ng Regional Peace and Order Council ng Metro Manila ang paghihigpit sa seguridad sa rehiyon. Patuloy ring tinutugis ang 2 suspect sa pambobomba at inaalam kung konektado sila sa mga international terrorist. At yan po ang sanipuwersang tinutukan ni June Veneracion at Ian Cruz. Pag may nangyari, usually talagang hindi naman nakahagilap lahat. So in a way, parang yes, there is a failure. But whether meron po bang responsive accountability yung mga tao, yun po ay imbestigahan natin. Yan ang inamin ng Armed Forces of the Philippines kaugnay ng pambobomba sa isang misa sa Mindanao State University o MSU sa Marawi City nitong Linggo na ikinasawi ng 4 at ikinasugat ng mahigit 40. Sa ngayon, tinutugis pa rin ng mga otoridad ang 2 miyembro umano ng teroristang Dawla Islamiyya Maute Group na suspect na ang turing kaugnay sa nangyaring pagsabog. May mga warrant sila para sa iba't ibang kaso. Bukod sa 2 na nahagip ng CCTV camera sa entrance ng MSU,
Bago at matapos ang pagsabog, may isa pa silang kasama na nagsilbi umanong lookout at hindi pa nakikilala. Bagamat hindi pa po ito identified, ay inaasahan po natin na makakapag-come up po tayo ng composite sketch base na rin po doon sa description po ng mga nakakita po sa kanya. Local terrorist man ang lumulutang na responsable. Tuloy pa rin daw ang pag-alam sa link nila sa international terror group, lalo't may isang umako sa pagsabog. I-discount yung possibility na meron silang connection sa labas. Dahil pa rin sa insidente, maigpit pa rin ang seguridad sa campus, gayon din sa ibang lugar sa bansa, kaya suspendido muna ang leave of absence ng lahat ng mga pulis. Ngayong papalapit na Kapaskuhan, paigtingin pa raw ng pambansang pulisya ang seguridad. Titiyakin din daw nila ang kanilang presensya sa mga matataong lugar gaya ng simbahan at terminal. Para hindi na maulit ang nangyaring pambobomba sa Marawi City, pinagpulungan sa Regional Peace and Order Council ng Metro Manila ang paghihigpit sa seguridad sa rehiyon. Yung mga beat patrollers natin dapat talaga umiikot, nakikita yung visibility, deterrent yan sa mga kriminal. At syempre sa mga mamamayan natin, pag meron kayong mga suspicious activities na nakikita o natutunugan, mag-report po kayo. Pagtitiyak ng NCR Police Office, nakalatag at ipinatutupad na ang security measure para sa ligtas ng Metro Manila, lalo na ngayong magpapasko. Sumabay pa sa problemang dala ng pambobomba sa Marawi ang sunod-sunod na email bomb threat sa Metro Manila mula sa isang nagpakilalang Takahiro Karasawa. Batay sa investigasyon ng PNP Anti-Cybercrime Group, mula sa labas ng bansa ang email. Noong Agosto, may ganito na rin daw banta mula sa kaparehong pangalan. If we will look at the trend, it is not only being done here or being sent here in the Philippines. But of course, we are taking it seriously. Why? What is the motive? Tinitignan natin. Kaya umaapila ang mga otoridad sa publiko na huwag nang ipakalat ang mga email bomb threats sa social media o sa ano pa mang paraan. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion at Ian Cruz, nakatuto kami 24 oras. Para naman po sa magiging lagay ng panahon ngayong long weekend, walang inaasahang bagyo pero may pag-ulan pa rin sa ilang lugar. Base po sa datos ng Metra Weather, posible ang ulan sa Apayao, Cagayan, Isabela at Aurora bukas po yan. May pag-ulan din sa Visayas, kabilang ang Negros Provinces, Cebu, Bohol, pati sa Samar at Leyte Provinces. Sa Mindanao naman, paghandaan pa rin ang ulan lalo na po sa hapon sa Sulu Archipelago, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, BARMM, Soc-Sargen, Caraga at Davao Region. May malalakas na ulan kaya maging alerto sa posibleng pagbaha o landslide. Pagsapit ng Sabado, mababa po ang tsansa ng ulan sa halos buong bansa maliban sa ilang bahagi ng Mindanao. Ganyan din sa Linggo pero may ulan na rin sa Southern Luzon at Eastern Visayas. Hindi rin inaalis ang tsansa ng localized thunderstorms sa Metro Manila ngayong long weekend. Amihan at easterlies pa rin ang patuloy na umiiral at nakakaapekto sa ating bansa, ayon po yan sa Pag-asa. Dahil sa mga negosyong buhay na buhay tuwing holiday season, tumaas ang employment rate sa bansa ayon sa Philippine Statistics Authority. Pumalo pa yan sa 18-year high nitong Oktubre. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Abala sa kanyang trabaho bilang tindero ng Christmas tree sa Dapitan Arcade si J.M. Obispado. Lalo't malakas ang benta ngayon ng mga Christmas decor. Ang umpisa po ng trabaho ko rito is September po eh. First week ng September po nandito na po ako. Ang tapos po nito is December po. Hanggang December 15 po. Ang income ko po rito, a day po, 600 po hanggang 1,000 po. August po kami nagsisimula dito kasi yun po yung starting ng kalakasan. Tapos natatapos po siya by 22 ng December. Ayon sa PSA, isa sa mga dahilan kaya dumami ang mga Pilipinong may trabaho ay dahil na rin sa pagdami ng mga negosyong may kaugnayan sa Kapaskuhan.
Kita yan sa pinakabagong labor force survey ng Philippine Statistics Authority para sa buwan ng Oktubre, kung saan 95.8% ang naitalang employment rate. Pinakamataas daw yan sa loob ng halos 18 taon. Pinakamababa rin sa loob ng halos 18 taon ang unemployment rate nitong Oktubre na nasa 4.2%, kapareho noong November 2022. Kabilang sa mga industriyang nakalikha ng pinakamaraming trabaho ang wholesale and retail trade, agriculture and forestry, at accommodation and food service activities. You have bazaars opening during weekends, yung mga restaurants natin, nagdadagdag sila ng mga additional workers. So dito nakikita natin kung saan yung source ng ating increase sa employment. Pero dahil seasonal ang trabaho, ang mga tulad ni JM at Anna May wala ng trabaho pagkatapos ng Disyembre dahil wala na ring bibili ng kanilang paninda. Si JM maghahanap daw ng ibang mapagkakakitaan para mabuhay ang kanyang mag-ina. Sumasideline po ako ng rider po. Just sumasideline din po ako ng online po. Bakit kailangan dalawa? Para may may panggastos po sa araw-araw. Tsaka may itatabi po ako. Si Anna May Martinez naman, inipon ang kanyang sweldo mula August hanggang ngayong December. After ng December, paano na? Doon na lang sa bahay, ma'am. May household na lang dahil may sarili kaming bahay. Umaasa naman ang National Economic and Development Authority na darami pa ang magkakatrabaho sa paghihikayat ng gobyerno ng mga investor at patuloy na infrastructure projects. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Itinapon na lang ang isang truck ng kamatis sa isang bakating lote sa Nueva Vizcaya. Ayon sa trader, malapit na raw mabulok ang mga ito at mahirap ding ibenta kahit bumagsak na sa 6 hanggang 7 piso ang farm gate price nito. Sabi ng Bambang Municipal Agriculture Office, marami raw supply ng kamatis ngayon. Sa Dagupan City, 20 hanggang 25 pesos na lang ang kada kilo ng kamatis mula sa dating 80 hanggang 100 piso. Gayunpaman, wala raw oversupply ng kamatis ngayon ayon sa Sinag. Madali lang daw talaga masira ang mga kamatis, lalo na ngayong sabay-sabay ang pag-ani nito. Chika in a minute! Mabilis na chikahan tayo para updated sa showbiz happenings. She really got a big reputation dahil itinanghal si Taylor Swift bilang Person of the Year ng Time Magazine. Deserve ni Tay-Tay ang pagkilala matapos humakot ng ilang big awards this year, kabilang na ang kanyang hit-selling na Eras Tour. Sa kanyang interview with Time, inamin rin ni Taylor na officially, a couple na sila ni tight end Kansas Chiefs player Travis Kelce. Blackpink is still in YG's arena. Dahil kumpirmado ng lahat ng members na sina GC, Rosé, Lisa at Jenny ay nag-renew sa kanilang label na YG Entertainment. Ayon sa YG, gagawin nila ang kanilang best para mag-shine palalo ang girls sa global music market. Good for you, Pinoy fans! Dahil nag-hint na ang Philam singer na si Olivia Rodrigo na papunta siya sa bansa for her Guts World Tour. Sinabi niya yan sa kanyang interview with Hollywood Reporters Awards Chatter Podcast. This 2024 na ang start ng kanyang tour sa Amerika at Europe. Siniguro ng may-ari ng barkong hinayjack sa Red Sea na ligtas ang mga sakay nito, kabilang ang 17 Pilipino. At nakatutok si JP Soriano. Mahigit 1 linggo na mula nang sabihin ng Department of Foreign Affairs na posible na silang pakawalan. Hawak pa rin ng grupong Houthi ang 17 Pinoy seafarers at iba pang sakay ng cargo ship na hinayjack ng grupo sa Red Sea. Pero siniguro raw ng may-ari ng barkong Galaxy na ligtas ang mga ito nang makausap siya ni OWA Administrator Arnel Ignacio. They're safe. Paano ba yung sahod? So yung sahod tuloy-tuloy at dinoble pa. Dinoble pa yung sahod. Kaugnay naman ng high-level delegation na pinabubuo ng Pangulo para mapalaya ang mga bihag. Sinabi ni OMWA Undersecretary Eduardo De Vega na patuloy na gumagawa ng diplomatic representation ng gobyerno ng Pilipinas. Kailangan daw maging maingat sa mga impormasyong ibibigay at paiiralin ang anyay quiet diplomacy. Nang tanungin namin ng OWA kung may nangyayari bang negosasyon kaugnay dito,
Tinanong ko rin yan, sabi ko, meron bang negotiation? Wala silang masabing negotiation, any negotiation na nangyayari kasi nga wala naman ding hinihingi. Ang kinubkob namang barko, ginawa ng tourist spot para sa mga Yemenis na pinayagang umakyat sa barko at maglibot sa deck nito. Habang binabantayan ng gobyerno ng Pilipinas ang development ng mga Pilipinong bihag, 3 Pinoy seafarers naman na paalis ng Pilipinas ang buena manong nakagamit sa bagong OFW lounge dito sa departure area ng NAIA Terminal 1 kahit December 15 pa opisyal nabubuksan. Dito may libreng inumin, pagkain at wifi para sa mga OFW na naghihintay ng kanilang flight. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Bukod sa mga palamuting pampasko, pandagdag excitement din sa mga mamamasyal sa Quezon City Memorial Circle ang mga rides. Meron dyan medyo chill at meron ding para sa mga naghahanap ng thrill. Nakatutok doon live si Mariz Umali. Mariz! Vicky, kung naghahanap nga kayo na mapagbabondingan habang nagre-relax at nag-e-enjoy kasama ang inyong pamilya o di kaya ang barkada, lalo't simula na naman uli bukas ng long weekend, bakit hindi dito sa amusement park na kinaroroonan ko sa puso ng lungsod, ang Quezon City Memorial Circle? Pagkagaling ni Casey sa trabaho, diretso na raw silang mag-anak dito sa amusement park sa Quezon City Circle. Ang una nilang sinakyan, ang Malabagyo Fields na boat station. Part na rin po ng early Christmas bonding namin with the family. And mas gusto po ng bata dito na kasi mas malapit. Saka yung mas kasi siya, mas malawak compare sa maglibot-libot kami sa mga malls. Sobrang happy po. Kasi kasama ko sila abang buhay. Ngayon na rin sinimula ng pamilya ni Linda ang kanilang long weekend para masulit daw ang maikling bakasyon. Sinamantala na namin po yung pagkakataon na ma-rides yung mga bata dito po. Kasi matagal na po nilang gustong maglaro dito, kaso nga lang po wala kaming time. Lumalaki pa lang sila, so importante po yung talagang family time. Airplane! Airplane? Up to this way like this, slide and like swoosh like that. Ang barkadang ito, dito rin piniling mag-distress at muling nagpakabata. Pero kung naghahanap pa kayo ng konting thrill, meron ding horror house na pwedeng pasukin, kung saan halos di ka titigil sa kakatili habang nag-e-enjoy. Dahil na rin po sa academic depression, kaya dito na rin po namin naisipang magpakawala or magpaka-relax ma'am. Mapabata o matanda may ride na pwedeng masakyan. Meron ding parlor games. Kung gusto niyo naman ng ride na medyo chill, may top view ng buong parke, at may kasama na rin bahagyang workout, ito ang perfect para sa inyo, ang Skybike. Yun nga lang, mukhang ito na raw ang huling Pasko nilang mag-ooperate dito sa Quezon City Circle matapos ang 13 taon. May rehabilitation ng circle. Sana po ay ngayong Pasko, dayuhin ninyo ulit ang pedal and paddle dito sa loob ng Quezon Memorial Circle at mag-enjoy po tayo this Christmas. Dahil di po namin alam, ito na siguro yung last namin dito sa Circle. Vicky, bukas ang amusement park na ito, araw-araw mula alas 4 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Meron itong bayad na 30 pesos para sa entrance at 70 to 100 pesos naman sa kada ride. Pero libre para sa mga senior citizen at PWD. Paalala naman po para sa mga pupunta rito sa amusement park na ito, gamitin po natin yung underpass sa may City Hall ha. At huwag tayong tawid ng tawid kung saan-saan sa may elliptical road para iwas disgrasya. So mga kapuso, tara na rito. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Vicky? Kaya pala malat na si Mariz. Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali. Pelikula man o series, sunod-sunod na ang bida roles ni Alessandro De Rossi kabilang ang MMFF entry na Firefly. At tila nagbunga ang pagiging mapili niya sa roles. Kaya pa ba niya magkontrabida? Makichika kay Aubrey Carampel. Sa kanya
kanyang mahigit 25 taon sa showbiz, napakaraming roles na ang ginampanan ng multi-awarded actress na si Alessandra De Rossi, na pinakabagong sumalang sa GMA Integrated News Interviews. Mula sa pelikulang Azucena noong 2001, kung saan nanalo siyang Best Supporting Actress sa FAMAS, bumida rin si Alex sa mga critically acclaimed films na Hubog at Mga Munting Tinig, na naging dahilan kaya raw siya naging mapili sa mga tinatanggap na roles. Parang sabi ko, naku, parang dapat yata ganito yung mga roles ko lagi. Yung bang may mabibigay kang hope or yung message at least ng film ay mapapass down mo sa kahit na anong generation, kahit na 100 years from now ay wala ka na. Pero dumating din daw siya sa puntong tinanggap niyang maging kontrabida sa mga teleserye na hindi na raw niya muling gagawin. Ano sa tingin mo yung pinakamabigat na pinagdaanan mo bilang actress? Siguro yung times na nagka-kontrabida ako. Kasi ayoko talaga siyang gawin. Kaso nagbabayad kasi ako ng bahay. So hindi pwedeng hindi ko siya gawin. Ang sakit nun bilang artista, yung when you know you can give so much more. Pero ito lang yung binibigay sa'yo at wala kang choice. Pero nang i-offer daw sa kanya ang Metro Manila Film Festival entry na Firefly ng GMA Public Affairs at GMA Pictures, agad daw niya itong tinanggap. Una sa lahat, it's Zig Dulay. Si Zig ay hindi mo rin mapapa-oo ng basta-basta. So kung umuo si Zig, dapat umuo rin ako. Tsaka maganda talaga yung role, it's something na, yun nga yung kagaya ng sinasabi ko, mag-iiwan siya sa'yo ng something. Gagampanan ni Alex ang karakter ni Eli, ang nanay ng batang si Tonton na ginagampanan naman ni Ewan Micael. Kung makikita niyo, di ba, yung start ng trailer, si Ding Dong Dantes, may hawak siyang book. Siya yon, yung batang yon. So, ikukwento niya yung journey niya with his mom, kung paano siya naging matapang, kung paano niya hinanap yung island na punong-puno ng firefly. May kwento doon yung tungkol sa isang alitap-tap na matapang na gusto ko maging ganon siya. Hindi ka naman nanay in real life. But pag gumaganap ka ng nanay, sobrang napaka-effective mo bilang nanay. Saan nanggagaling yun? Sa nanay ko. Frustrated actress ang nanay ko. Si Ermat. Yes. So lahat idadrama niya. Lahat ang pwede idadrama niya. So siguro nakuha ko sa kanya yun. Pero ano yung mga nakuha mo? Sa nanay ko? Sa nanay mo. Ginamit mo na parang sa character mo dito. Siguro yung pag-aalaga. Yung pag-aalaga, tsaka yung pagiging malambing. Yan. Sa movie, naging close din daw sila at madalas daw silang magkulitan. Magaling yung bata. Very attentive also. And sa off-cam, friendly, pati yung mommy niya. Actually, nampeg ko nanay niya. Tinitignan ko silang dalawa. Sa tingin mo, bakit dapat panoorin itong pelikulang Firefly? Wala nang iba, guys. Wow! Gusto mo yan? Unahin niyo yung Firefly. Kasi matagal nang walang ganitong film na nakasentro sa isang bata. On December 25 po, papalabas ang aming pelikulang Firefly. So please, bring the whole family. Especially, itong movie is made for kids. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Kabi-kabila naman ang mga Christmas party na itinapat sa bisperas ng long weekend. Kabilang ang star-studded party ng GMA Network. At may live na chika si Aubrey Carampel pa rin. Aubrey? Kanina pa nga ako napapaindak dito ng feeling blessed. Paano ba naman ramdam na ang Paskong Kapuso dito sa GMA Network? Kasalukuyang nagaganap na ang Family Feud game hosted by Ding Dong Dantes. At mamaya magpapagames din ang TikTok Clock host. Bukod po sa dong yan, inaasahang darating din ang iba pang Sparkle Stars gaya ni na Apat Kamay na Pangarap Stars Jillian Ward at Ken Chan. Narito na rin si GMA Network Chairman of the Board and Chief Executive Officer, Attorney Felipe L. Gozon. President and COO Gilberto Duavit Jr., Executive Vice President and Concurrent Group Head, Corporate Services Group and Chief Financial Officer Felipe S. Ayalong at iba pang Kapuso executives. Ang mga Kapuso stars na spotted natin dito sa party, tinanong naman natin kung ano ang kanilang mga Christmas wish. Ito ang mga sinabi nila. Feeling blessed dahil nandito tayo ngayon, sama-sama. Nakikita niyo naman sa background, nag-celebrate
ng health, ng love, ng careers, ng success, ng GMA, and very, very excited para sa next year. Peace of mind na lang, to be mentally stable, kasi feeling ko naman God had been so generous to me and to my family. So wala na akong mahiling na material things. Kagaya ng Christmas wish ng marami, syempre peace of mind, at syempre sana ma-celebrate natin with our family. Yun lang yun. At saka, sinasabi mo na ang Christmas wish ko talaga, yung everyday, basta trabaho. Iya, kanina rin narinig na natin ang speech ng ating chairman and CEO na si Attorney Felipe L. Gozon. At meron ng fireworks kanina. Kaya Iya, tatapusin ko na tong live ko. At ikaw, tapusin mo na rin ang pag-a-anchor mo dyan. Go ka na rito dahil very festive mood na talaga dito sa GMA Network Compound. Yan muna, latest. Balik na sa'yo, Iya. Alright, let's party! Papunta na kami dyan. Maraming salamat, Aubrey Carampel. And that's my chika this Thursday night. Ako po si Iya Arellano and I'm so ready to party, right? Miss Mel, Miss Vicky, Ivan? Let's go! Salamat sa iyo, Iya. Bilisan natin. Yan ang mga balita ngayong Webes. Ako po si Mel Tiangco. Mga kapuso, 18 days na lang, Pasko na. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Ivan Mayrina. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras. Magpaparty na tayo.